Nung bata pa ako, may kaibigan akong ako lang ang nakakakita. Siya si Mika, tahimik siya, mahilig lang makinig. Lagi siyang nakatayo sa sulok ng kwarto ko, nakangiti, pero hindi nagsasalita. Imaginary friend mo lang yan, sabi ni Mama noon. Pero alam kong hindi, dahil minsan gumagalaw siya kahit hindi ko siya kausap. Lumipas ang mga taon, nakalimutan ko rin si Mika. Lumipat kami ng bahay, nag-high school ako, nagkaroon ng bagong buhay. Hanggang isang gabi, mag-isa ako sa kwarto, naglalaro sa phone. Biglang nag-brown out. Tahimik, sobrang tahimik. At dun ko ulit narinig, tagal kitang hinintay. Napatigil ako. Boses iyon ni Mika. Dahan-dahan akong lumingon sa sulok ng kwarto. At naroon siya. Parehong-pareho, mahaba ang buhok, maputla, nakangiti. Pero may kakaiba, hindi na siya bata. Ako lang ang tumanda. Hindi ka na umalis, sabi ko pilit na kalmado. Hindi naman talaga ako umalis, sagot niya. Biglang bumukas ang ilaw. Wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko si Mama. May nakatira ba dati sa lumang bahay natin? Natahimik siya. Bakit mo natanong? May batang babae kasi, napaupo si Mama. Anak, wala kang naging kaibigan doon. Lagi kang mag-isa noon. Nanlamig ang buo kong katawan. Pero si Mika, walang Mika, putol niya, tahimik kaming dalawa. Hanggang sa may narinig kaming mahinang katok mula sa loob ng kwarto ko. Tok, tok, tok. Sabay kaming napatingin, dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa loob, may batang nakatayo sa sulok, nakangiti. At ngayong pagkakataon, hindi lang ako ang nakakakita sa kanya.